Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Kung ang craving nyo ngayong bisperas ng Chinese New Year ay Chinese food, sagot na namin kayo. Sa Laguna kasi may nahanap kaming tikoy na binigyan ng Pinoy twist. Ngayong bisperas ng Chinese New Year, food trip tayo. Pero ang ating destinasyon hindi sa Binondo, kundi dito sa Nagcarlan, Laguna, kung saan may kakaiba raw silang paraan ng paghanda ng isa sa mga paborito tuwing Chinese New Year, ang tikoy. Niluluto kasi nila ito sa kawayan. Ito ang tikoy sa kawayan. Si LV dekada-dekada ng hanap buhay ang pagluluto ng tikoy sa kawayan. Ito po ay tradisyonal na kakanin ng Nagcarlan. Ito po ay nagsimula pa, minuno, inadapt ko lang, 30 years na. Umiikot na yung negosyo. At ang paggawa nito, aabutin daw ng siyam-siyam. 10 oras kasi ang ginugugol niya sa kusina para maluto ito. Di tulad na nakasanayan nating tikoy. Ang tikoy sa kawayan, di hamak tapos matamis. Yung pagluluto niya sa kawayan, doon po nakukuha yung linamnam. Lulutang yung krema niya, yung sarap. Tamang-tama ang timpla, hindi masyado matamis. At tila totoo raw ang kwento-kwento na may nakadikit na swerte sa pagkain ito. Nang dahil kasi sa tikoy sa kawayan, ang buhay din na LB guminhawa. Pero alam niyo ba kung paano dumikit sa ating mga Pinoy ang pagkain ng tikoy? Kuya Kim, ano ba? Ang tikoy ay Philippinized term ng tige na nangangahulugang sweet pastry sa Hokkien. Bago pa man dumating ang mga Kastila noong 1521, may malalim na ugnayan na ating mga ninuno sa mga mangangalakal o trader mula sa mga probinsya sa Southern China, gaya ng Fujian at Guangdong. Kalaunan, nanirahan ng ilan sa mga ito sa ating bansa. Dito na nila pinakilala ang kanilang kultura, pati ng kanilang mga pagkain. Kabilang na dito syempre ang tikoy. Ang tikoy na kaugaliang ipanregalo at kainin tuwing Chinese New Year dahil sa nakadikit ditong swerte. Sa Mandarin kasi tinatawag itong Niangao o year cake. Homonym o kasing tunog ito ng Niangao, nang ibig sabihin naman ay higher year o grow every year. Ngayong Chinese New Year, masarap kumain ng Chinese food, lalo na kung inihain ito sa tinuturing na oldest Chinatown sa buong mundo. Welcome to Binondo, ang settlement na tinatag ng mga Kastila para sa mga Chinese immigrants sa Maynila noong pang 1594. Kaya itong tinuturing na oldest Chinatown sa buong mundo. At alam niyo ba, sa Binondo rin matatagpuan ang pinakalumang restaurant sa bansa. Ito ang Toho Food Center. Ayon sa signage nito, naitatag ang Nooy Toho Pansiteria Antigua noon pang 1888. Pero ayon sa food historian na si Felice Santa Maria, maring naitayo ang kainan noon pang 1866. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at bumabati sa inyo ng Kongsi Pachay. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Kumusta ang gising nyo nito makalakalipas na araw? Malamig din ba? Paano na lang kaya ang mga taga-Cordillera? Lalo't ang ilang bahagi ngayon doon na balot ng frost o adap. Hindi lang ang iconic Sea of Clouds na Mount Pulag ang sumalubong sa mga hiker na umakyat sa pinakamataas na bundok sa Luzon nito mga nakaraang araw. Pati na ang halos namuti nitong grassland na nababalot ng yelo. Tinamaan kasi ito ng frost o kung tawagin, andap. At hindi lang daw Mount Pulag ang nakaranas nito. Ang isa sa 4 na mystical lakes ng Kabayan Benguet, ang Insolos Lake, nabalot din ng frost. Na-experience po namin na talagang lumamig masyado at saka yung mga tubig, talagang hindi mo siya mahawakan. Kahit po nagpo-cross dito sa amin, tuloy po talaga yung pag-tour guide po namin. Sa bayan naman ng Atok, mga pananim ng magsasaka ang tinamaan ng andap. Pero bakit nga ba nabalot ng andap ang ilang bahagi ng Cordillera? Ang frost ay manipis na layer ng yelo o ice na nabuo mula sa water vapor na na-deposit sa freezing surface. Nangyayari ito kapag napakalamig ng hangin. Bagay na normal na mangyari ngayong amihan season, kung saan ang northeast monsoon nagdadala ng malamig na hangin mula sa Siberia. Samantala sa La Trinidad, naitala nitong January 26 ang kasalukuyang pinakamababang temperatura ngayong amihan season, 9.4 degrees Celsius. Ang lamig! Pero alam niyo ba kung saan at kailan naitala ang pinakamalamig na temperatura sa Pilipinas? Kuya Kim, ano na? Ayon sa Pag-asa, ang lowest official temperature na naitala sa bansa ay 6.3 degrees Celsius at naitala ito noong January 18, 1961 sa ating summer capital dito sa Baguio.
Habang ang pinakamababang temperatura sa Metro Manila na itala sa port area noong January 11, 1914. 14.5 degrees Celsius lang. Pakalamig, ano po? Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim, masagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nag-viral sa linggong ito ang video ng isang biik sa Negros Oriental. Di umano, mukha raw kasi itong tao. Halos hindi mapintang mukha ng taga-Tanay City, Negros Oriental na si AJ nung araw na nanganak ang kanyang alagang baboy. Ang isa kasi sa walong biik, ganitong itsura. Mukha daw itong tao. Siya ang iba sa lahat ng biik. Ang ilong niya, then ang mata, may eyelashes pa. Tainga niya, parang baby. At hindi lang daw ang mukha nitong kakaiba, pati na raw ang tunog na nagagawa nito. Siguro nagugutom siya, nanghuyab siya. Mama yung sa biik na, uminom ka ba ng gatas? And siya, opo, baby kayo. Ang kakaibang biik agad na hiniwalay ni AJ. Pero bakit nga ba tila kawangis ng tao ang biik ni AJ? Ang kanyang mga kababayan may kanya-kanyang hinala. Baka may sakit. Baka nabuntis na isang tao. Tama kaya ang haka-haka? Ayon sa isang veterinaryo, ang kakaibang biik posibleng may birth defect na kung tawagin, holoprosencephaly. So this is a congenital malformation which is technically a birth defect na nagkakaroon siya ng problema dun sa development ng brain. So imbes ay mag-develop into two hemisphere, ito ay nagkakaroon ng fusion. Therefore, ito ay nagli-lead sa malform or missing mga craniofacial structure. Dito yung reason kung bakit mukha siyang parang isang tao. Ang naturang birth defect maaaring isang genetic mutation o posibleng nakuha ng inahin kapag na-expose sa chemicals, gamot, pesticides at iba pa. Posible itong mangyari. Lalong-lalo na during the time of development ng animal na yon, dun na-expose yung ating inahin. Siya na ngayong nagkaroon ng teratological defects. Almost always, this particular case is fatal. Katunayan, 4 na oras lang mula ng pinanganak, ang kakaibang biik ni AJ agad ding binawian ng buhay. Siguro nagugutom siya that time. Pinabulaanan naman ng eksperto ang haka-hakang nabuntis ang inahin ni AJ ng isang tao. Kahit posible man daw kasing mag-breed ng dalawang magkaibang species dahil sa genetic differences, imposible daw ang interbreeding sa pagitan ng tao at hayop. Pero sakali bang matagumpay na mag-breed ang dalawang magkaibang hayop, alam niyo ba kung anong tawag dito? Kapag mag-breed ang dalawang magkaibang species ng hayop, ang tawag sa kanilang anak o offspring, hybrids. Isa sa pinakasikat na hybrid sa buong mundo, si Hercules na isang liger, anak ng isang lalaking leon at babaeng tigre. Ang mga liger ang tinuturing na pinakamalaking cat hybrid at sa laki nitong 3.33 meters at taas na 1.25 meters. Si Hercules na nakasungkit ng Guinness World Record para sa largest living cat sa buong mundo. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, ay post o comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isa rin ba kayo sa mga na-challenge sa mabuo ang puzzle na ito? Ang Rubik's Cube. Ang nakilala naming estudyante sa Negros Occidental, minamani lang ang pag-solve nito. Kaya pa nga niyang buuin ito kahit nakapiring ang kanyang mga mata. Magkanda hilo-hilo na ang lahat sa pag-solve sa puzzle cube na ito, ang Rubik's Cube. Pero hindi ang binatang ito. Kahit kasi nakapiring ang kanyang mga mata, abay game na game siya. Siya ang second-year college student na si Gabriel mula Baguio City, Negros Occidental. 7 na taon lang daw si Gabriel na mahumaling sa paglalaro ng Rubik's Cube. Ang Rubik's Cube kasi is entertaining, especially sa bawat solve mo is different cases at hindi siya paulit-ulit. 3x3 Rubik's Cube, ang pinakamabilis ko na official time is 9.13 seconds. Hanggang sa ang kanyang simpleng libangan, kanya raw sineryoso. Nagsimula siyang sumali sa mga speed cubing competition. I take it seriously lang since senior high school. At ang isa raw sa pinakamalaking laban ni Gabriel, naganap nito lang January 4. Isang national competition na ginanap sa Bacolod kung saan nakatapat niya ang ilan sa pinakamagaling sa bansa. Ang kanyang kategorya, 5x5x5 cube blindfolded.
talagang pinaghahandaan and it requires a lot of practice and time and effort. Sa huli, si Gabriel hindi lang nagkampiyon, nagtala pa siya ng national record nang masolve niya ang 5x5x5 na cube na nakapiring sa loob lang ng 18 minutes at 39 seconds. It doesn't feel real na ako ay matatawag na national record holder. My goal is to defend my national record. Ikaw, kaya mo bang kumasa sa cube puzzle na to? Ang Rubik's Cube ay isang 3D puzzle na inimbento ng Hungarian architecture professor na si Erno Rubik noong 1974. Una niya itong tinawag na Magic Cube, pero dahil pumatok ito sa Hungary, kalaunan pinalitan nila ang pangalan nito sa pangalan nito ngayon bilang pagkilala sa husay ng inventor nito. Ang kauna-unang Rubik's Cube World Championship naman, ginanap sa Hungary taong 1982. Ang tinanghal na kampyon, isang estudyante mula Amerika na nasolve ang puzzle sa loob lamang ng 22.95 seconds. Ngayon, marami ng iba't ibang klase ng Rubik's Cube na pwedeng isolve. Kabilang ng isang ito na talaga namang record-breaking sa laki. Anibersaryo ng isang learning hub sa Dubai noong 2023, binuo nila ito. Isang 3x3 na Rubik's Cube. Ang naturang Rubik's Cube binubuo ng 21 fiberglass cubes. Bawat cube, halos 1 metro ang taas. Kaya ang 3x3x3 meter na art installation na tinatayang mayigit 300 kilos ang bigat, ang nakasungkit ng Guinness World Record para sa pinakamalaking rotating puzzle cube sa buong mundo. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Nadiskubre sa Australia ang bagong species ng isa sa itinuturing na most venomous spiders sa buong mundo. Kuya Kim, ano na? Dito sa Land Down Under, sa Australia, nakatirang isa sa tinuturing na pinakamakabantag na gagamba sa buong mundo. Ang Sydney Funnel Web Spider. Pero kamakailan lang, inilahad ng isang pag-aaral sa BMC Ecology and Evolution Journal na isang mas malaki at mas makamandag na species ng Sydney Funnel Web Spider ang nadiskubre. Ang Atrax christenseni, o Big Boy kung kanilang tawagin. Nasa 9 cm ang haba. Halos doble ang haba nito sa pangkaraniwang Sydney funnel webs. Ang Atrax christenseni, na pinangalan sa former head of spiders sa Australian Reptile Park na si Kane Christensen, ay unang nadiskubre noong early 2000s malapit sa coastal city ng Newcastle. This particular spider is a lot larger, its venom glands are a lot larger, and its fangs are a lot longer. Sometimes you might find them in a garage or in a bedroom or somewhere in the house where they might have wandered in during the night. At kung sakali bang mapadpad down under at makaenkwentro si Big Boy, payo ng eksperto? I would not recommend touching them, that's for sure. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.